Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Abogado PH. Isinare nila dito ang pahayag ng veteran na economist ni Professor Sulita or Winnie Monsud. Pahayag niya ito sa oral arguments Supreme Court tungkol sa unprogrammed allocations na ginagawa ng Marcos Jr. administration. Kinontra ng veteran economist ang ginagawa ng Marcos Jr. administration. Kaya sabi niya dito, we are robbed. Ninakawan tayo. We are robbed. Not only at present, but in the future. Pero mo yan? Ngayon at saka sa inarap, ninanakawan tayo ng administrasyong ito. Because this huge, larger budget deficit and the larger debt stock to GDP ratio is going to constrain the fiscal space later and will constrain the ability of the government to give the people what they need. Hindi ako ekonomista, kaya lang naiintindihan ko itong sinasabi ng veteran economist na ito. And by the way, I have met personally itong si Professor Winnie Monsud. Kasi nung 2014, 2015, nung general na ako, na-assign ako sa Camp Aguinaldo, meron kaming, how do I call this? Merong advisory council. Multi-sectoral advisory council, ina-advisean nila kami sa AFP anong gagawin namin para mas lalong gumanda ang serbisyo namin sa taong bayan. Napakagandang initiative ng AFP yun. So I think once a month, itong advisory council, mga civilians ito, pupunta sa Camp Aguinaldo, magmi-meeting kami. At isa ito si Professor Winnie Monsud, isa sa mga prominent member sa advisory council. Ina-advisean nila ang AP anong dapat naming gawin para gumanda ang serbisyo. Kaya saludo ako dito sa profesora ito. Dating director ng NEDA, I don't know kung kaninong presidente ito, na director ng DepDep na ngayon. Kontra siya, itong ginagawa ng Marcos Jr. na daming unprogrammed allocation na nilalagay sa budget. Para dahil sa unprogram, nagkakaroon ng fiscal space. Yung fiscal space na yun, marami silang magawa. Flexible sila na magsingit-singit, ganun. Kaya for the past 3 years, 1.45 trillion ang naisingit-singit nila according to Congressman Edgar Erese. So ngayon, yung ating budget deficit, palala ng palala. Yung ating income, mas maliit kaysa sa ating ginagastos. Pero mo, sa isang pamilya, ang income, ako ang padre di pamilya, ang sweldo ko lang is 10,000. Ang ginagastos ng pamilya ko is 20,000 a month. Ganong mangyari? Mangungutang ka. Ganon ang nangyayari sa gobyerno natin ngayon. Kung ano-anong pinagkakagastusan, utang ng utang. So yung tinatawag na debt, yung utang to GDP ratio, palaki ng palaki. Yung budget natin every year, I don't know how many percent, 20% ata, napupunta yun pambayad sa interest sa ating utang. As of February this year, ang utang na ng bansa is 18.14 trillion pesos.
At ini-estimate na bago matatapos ang termino ng Marcos Jr. administration, aabot yan ng mga more than 20, mga 24 trillion. Kaya agree ako dito sa sinasabi ng professor economist na ninanakawan tayo ngayon dahil sa ginagawa sa budget ang program allocations kaliwat kanan, pati ang susunod na henerasyon, ang ating mga apo. Kasi ako, apat ng aking apo, ninanakawan. Kasi sa laki ng ating budget deficit, sa laki ng ating utang, kakaunti na lang ang pondo ng gobyerno na mailaan serbisyo sa taong bayan kasi ang karamihan pambayad na sa utang. Kung may legasiya, kasi sabi ng Pangulo, natatakot siya ng kanyang legacy ay hindi na may pagpapatuloy ng susunod sa kanya. Anong legacy? May good legacy ba na maiwanan ng gobyernong ito? I don't think so. Ang legacy niya is bad legacy dahil sa talamak na korupsyon at saka sa lumulubong utang. Kaya ang susunod na Pangulo, malaking sakit sa ulo, paano ngayon ayusin ang bansa with that laking utang. But anyway, kung si BP Sara ang maging susunod na Pangulo, may pag-asa. Bakit? Napatunayan niya na sa Davao. Nung una, may utang din ang Davao. Nung siya nang umupong mayor, sinimulan niya fiscal discipline. Narinig ko sa isang interview, sabi ni BP Sara, tinanong si BP Sara, paano mo nagawa na yung utang ng Davao nabayaran lahat at ngayon zero utang ng Davao? Sabi niya, simple lang yan. Kung ano yung income mo, yun lang ang gastusin. Huwag kang gagastos ng sobra sa income mo. So, sana nga magiging presidente si BP Sara para unti-unting mapababa ang utang natin. Siguro, hindi naman totally maging debt-free tayo, but at least mabawasan ang ating utang. Kailangan lang yan fiscal discipline, hindi yung gastos kaliwat kanan. Salamat po, Professor Winnie Munsod. Mabuhay po kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ni ang gihatag namo nga yero. Kung ikarga lang og motor. Abot na gyud ang yero. Abaka lang gyud ang gipang bugkos. Karon dalo na pod ni Kuya sa yang payag sa tabok. So baklay pag yun. Layo-layo pa. So dito pagid sa tabok ang payag ni Kuya. So tabok pagid sa sapa. Karon awat na gyud si Kuya sa payag. So mo na ni ang payag ni Kuya nga kuanan karon atupan karon. Giapid-apid na ang mga trapal. Makita gyud nato og silipin og trapal lang. Naanay mga tubig nga na kuan sa trapal na butang tungod sa ulan. Maupod ni ang itsura sa ilang sulod sa ilang gipuy-an. So trapal lang gid in town. So mag-atop na gyud. Ora kini kasinabot. O karon humanag gyud sa pag-atop og maayo na gyud nga tan-awon kay di na pa sa pareha sa ganina nga mga trapal lang og silupin. Makita gyud nato nga
dili na gid sila maulanan. Salamat kay sa Ginoo nga sa naghatag og sin niya, di na gid maulanan. Oo. So, pila gyud nanay ka tuig na nga nagantos mo aning gaulanan lang trapa lang inyong atok. Murag mga dugi-dugi na ni. Mga tulo, duha ba? Katuig? Katuig. Duha ka tuig. So, salamat kay nanay. Oo.